Sabi niya, Justice Leonen ordered the release of SAROS. SARO is Special Allotment Release Order that will give clear evidence who the plunderers are. And now, binabanatan siya ng bangag admin. Let us protect the protectors of our democracy. Okay, konting background lang. Last week ba o 2 weeks ago, nagkaroon ng oral arguments doon sa mga petisyon na naisampa sa Supreme Court questioning the constitutionality of 2024, 2025, and 2026 national budget na kung saan ang daming unprogrammed allocations na naisingit. So, kine-question ng mga petitioners na i-declare unconstitutional ang mga unprogrammed allocations. Okay, ito ang magandang development. Itong si Justice Leonen na napaka-talino, grabe, saludong-saludo ako sa maestrado na ito. Na-checkmate ang Administrasyong Marcos dahil nag-order siya sa next hearing, sabi niya, oral argument, mag-submit kayo ng SARO. Nag-yes naman ang Solicitor General. Ang SARO po, makikita mo na lahat yan, sino ang nakatanggap ng mga pundo. Kaya nga sabi ni Doc Laroen Badoy, makikita na natin ang mga plunderers. Matagal na nilang itinatago yung mga SARO na yan. Ito, order ng korte. Nag-yes ang Solicitor General. Kaya hirap na hirap sila ngayon. Ilalabas ba? Kasi pag mailabas yan, makikita natin saan napunta ang ating mga pera. Sinong mga kongresista na nabigyan ng mga bilyones? Talagang, yung sabi ni BP Sara, ang gaba, dili magsaba. Lahat ng ginagawa sa kadiliman ay mai-expose sa liwanag. Ito na po. Kaya, ito na, binabanatan ng administrasyon si Justice Leonen. Kahapon or the other day, may nababasa ako dyan na binabanatan nila they're destroying the credibility of Justice Leonen. But then, anong kasabihan? You can never put a good man down. Kaya, magtulungan po tayo. How can we protect him? Justice Leonen? Prayer. Wala pong imposible sa kasi ito, labanan na ito ng good and evil. God hates corruption. He wants justice. He wants service. Kasi ang utos niya, love one another. So one way of loving our fellow men is for leaders in government to serve well. Instead na serve well, imbes na yung pera natin is ibabalik sa atin napupunta sa mga maleta. Kaya yun na, nasasayang po ang pera natin dahil sa corruption. So corruption is evil. And itong mga maestrado natin sa Korte Suprema, kasama na si Justice Leonen, sila po ang forces of good. Kasi kung walang Korte Suprema, kawawa tayo. Lahat na lang ng gagawin ng administrasyon ito, para bang helpless na tayo dahil, tingnan nyo yung nangyari sa PhilHealth. Akala nila, pwede nilang magawa, the unconstitutional, pinabalik. Binalik nga, kailan tayo pa rin nagbayad. Kalukuhan, So, ako, isama kong ipagdasal si Justice Leonen every day. And of course, sa lahat ng maestrado sa Supreme Court. In the same way na ipinagdarasal ko si Tatay Digong at ang mga Duterte. Kailangan natin itong mga matitino na mga justices natin dahil sila talaga ang last bastion natin ng democracy.
Sabi nga ni Doc Badoy is, let's protect the protectors of our democracy. So, basa lang ako sa mga ilang comments. Lord, we surrender, sabi ni Maria Socorro. Lord, we surrender to your divine intervention. Ikaw na po bahala, Lord, kung paano at kailan tamang panahon na matapos ang kasamaan ng mga panluloko, pambubudol. Correct. Ganyan din ang prayer ko eh. Panginoon, you know it. The Philippines is the only Christian country in Asia. At totoo nga, Christian country tayo. Kailang napapahiya ang pangalan mo dahil we carry your name. Anong klaseng bansa na Christian country, we are disciples, followers of our Lord Jesus Christ, talamak ang korupsyon? Kaya sabi ko, huwag niyo pong pabayaan mapahiya ang pangalan niyo. Kasi napapahiya ang pangalan ng Panginoong Hesus sa talamak na korupsyon. Please intervene. Sabi ko, thank you for exposing the corrupt practices of our government leaders. And I believe, itong mga flood control na nabubulilyaso, it's an act of God. Noong 2024, 5,500 flood control projects natapos na. Marami pang sumusunod ginagawa. Palakpak naman ang mga... ngayon, after 2 days, napak-check sila ng Bagyo Karina ba yun, then sunod-sunod na hanggang ngayon. Wala na, booking na sila. To me, that is an act of God. Hindi yung sinasabi nila na ang Pangulo daw ang nag-open up. Hindi. Na-corner lang siya. He has no choice but to act that way para maipakita na parang hero daw siya. Mahiya naman kayo. I see, ay na ginawa niya pakitang drama-drama. Ay nako. So, mabuhay po kayo. Mga maestrado ng Korte Suprema, ipagdadasal namin kayo. Thank you for fighting for us. Sana manalo ang liwanag kontra sa kadiliman dito sa ating bansa. Ping na imbierna kay Panelo, ungas siya. Ungas. Hindi napigilan ni Senator Panfilo Lacson ang kanyang pagkadismaya sa naging pahayag ni former Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panilo, tungkol sa posibleng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sa gitna ng usapin, lumutang ang matinding reaksyon ni Lacson matapos iginiit ni Panelo na may mga senador na umano'y tiyak ng boboto para makonvict ang Vice Presidente kahit hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Sa panayam ng One News Historicon, hindi nagpaligoy-ligoy si Lacson. Ito ang payag ni Lacson, birada niya kay Panelo. Hindi lang siya pusakal, ungas siya. Ungas. Sa amin sa military, ginagamit yan, ungas. Pag tinawag kang ungas, wala kang magandang gawin sa buhay. Puros palpak ang ginagawa mo, ungas. Ang payag na ito ay malinaw na indikasyon ng pagkainis ng senador sa umano'y pangunguna ni Panelo sa magiging resulta ng isang proseso hindi pa nagaganap. So, sabi ni Lacson, senators will base their decision solely on evidence presented during the trial. I beg to disagree. Hindi naman ito trial sa korte na this is a political trial. More, sino bang nagsabi? Si ex-Senate President Franklin Drilon. Inamin niya. Ilang beses na siyang nakasama sa impeachment trial. Believe me, impeachment is more of a numbers, not so much on evidence. It's more on political inclination. Mabuti pa itong si honest, itong si Senator Drilon. Ito naman si Lacson, parang sabi niya, no, ebidensya lang yan. Depende sa ebidensya, I beg to disagree.
Dagdag pa niya, hindi nararapat na husgaan o hulaan ang magiging boto ng mga senador bago pa man marinig ang buong panig ng kaso. Nauna nang sinabi ni Panelo na ang aniyang mga pusakal, o ito, si Panelo ang unang bumanat, tinawag niyang pusakal si Lacson. Ito, mga pusakal na sina Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto at si Lacson ay kabilang sa mga posibleng bumoto para sa conviction, isang pahayag na hindi pinalagpas ni Lacson. Ito yung exact statement na Atty. Panelo. Yung mga pusakal na kontra kay BP Sara, si Hontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung apat na yan, definitely conviction yan. And connecting the dots, ganito rin ang opinion ng isang magaling na political strategist, si Mr. Lito Banayo. Sa isang interview a month or 2 months ago, sabi niya, 4 lang ang nakikita kong siguradong boboto ng conviction. Sino? Ito. Parehas kay Panelo. Hontiveros, Pangilinan, Lacson, and Soto. So, that was 2 months ago, Responde ka agad si Lacson, oh no, based on evidence, sabi niya. So, hanggang ngayon, sinasabi pa rin niya, based on evidence. Wala akong, sa ngayon wala na akong masyadong tiwala dito kay Lacson. Kung yung Lacson noon, pwede. Kasi iba ang Lacson ngayon, ibang-iba na siya kaysa yung una kong nakilalang Lacson. Yung Lacson na una kong nakilala talagang taas noo. Tinitingal ako, isa siyang tunay na PMAer. Anong trademark ng mga PMAers? Courage, integrity, loyalty. Yun, yung nakilala kong Lacson. Yun ang nakilala ng maraming PMAers. But now, may mga PMAers na sinasabi nila, nababasa ko sa mga group chat nila. Sayang si Sir Ping, sabi nila. Nasaan na yung man of steel na walang kinakatakutan? Bakit nagbago na siya? Ako rin, ganun din ang nakita ko. Mula nung hinawakan niya ang Blue Ribbon Committee, wala na, nagbago na. Iba na yung direksyon ng kanyang Nung unang umupo siya as Blue Ribbon Chair, natuwa ko dahil yun nga, yung legacy niya is anti-corruption siya. Only to find out, wala na. Sabi nga ni Congressman Edgar Erese, Idol, ano nang nangyari sa iyo? Kasama ka na rin ba sila? Are you covering them up? So, ayaw niyang patawag ang Brave 18 Marines. Ngayon, na nahuli si Saldico, ay biglang kumambyo. Sabi niya, pwede nang ipatawag ang Brave 18 Marines. Pwede nang ipatawag si Gutesa. Pagharapin ko sila ni Saldico para malaman kung sinong nagsasabi ng totoo, sabi niya. But the problem is, hanggang ngayon, wala pang konfirmasyon na nahuli si Saldico. Granting na nahuli, it will take time bago maibalik siya dito sa Pilipinas. Walang extradition treaty between the Philippines and the Czech Republic. Sabi ng kaibigan kong retired general, Sir, salamat sa input niyo. Sabi niya, with or without extradition, matatagalan, it will take time dahil yung pagdideport, pwedeng i-contest yan sa korte. At si Saldico, handang gumastos. May pera siya para hindi siya ma-deport sa Pilipinas. So, ano ngayon? Nasaan ngayon yung sinasabi ni Lacson na hintayin pa niya na babalik dito si Saldico? Palusot lang yun. Bakit hindi niya tawagin na lang ngayon kahit wala si Saldico?
para magkaalaman kung nagsisinungaling sila o hindi. Kaya wala na talaga akong bilib dito kay Senator Lacson. Opinion ko lang yan.